Kumustahin natin ang update naman dyan sa North Fairview, Quezon City. Kaugnay pa rin po nitong epekto ng bagyong Juan Almar. Yes, Jade, Admar, magandang umaga. Naging malaking aral nga para sa ating mga kababayan dito sa Quezon City yung nangyari doon sa Cebu matapos na manalasa yung bagyong Tino makalipas nitong mga nagdaang araw. Kaya nga nung nagpatupad ng maagang paglikas itong mga otoridad dito sa barangay North Fairview ay hindi nag-atubili ang ating mga kababayan na pansamantalang likasin ang kanilang mga tahanan. Nakapagtala ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRMC ng isang nasawi at 2 sugatan bunsod ng Super Typhoon Uwan. Ayon sa NDRMC, sa nasabing bilang, 1 ang nasawi at 1 ang sugatan sa Catanduanes, habang 1 naman ang nasugatan sa bayan ng Kalinog. Samantala, as of 10:30 p.m. November 9, 2025, umabot na sa halos 1,000 individual o katumbas ng aabot sa mahigit 200 pamilya ang pansamantalang sumisilong dito sa North Fairview High School sa Quezon City. Ayon sa Barangay North Fairview, Sabado pa sila tumatanggap ng evacuees mula sa flood-prone areas. Sa panayam ng SMNI News kay Mark Carinan, team leader ng evacuation staff ng Barangay North Fairview sa Quezon City, mas dumami anya ang mga nagsilikas ngayon dahil sa nangyaring kalamidad sa probinsya ng Cebu na hinagupit ng bagyong Tino. Ngayon, dahil nakita po nila na ganun po yung nangyari sa kalagayan sa Cebu, kaya ang nangyari po, mas dumami po ngayon yung mga evacuees natin dahil yun nga po nakita nila yung nangyari sa Cebu na ganun po yung pinsalang nangyari. Kaya yung mga evacuees po natin is naging mas prepared po sila at naninigurado sila na hindi rin mangyayari dito sa nasasakupan namin yung nangyari sa Cebu. Anya, halos lahat ng mga nagsilikas ay pawang mga nakatira sa flood-prone area sa kanilang barangay. Yung flood-prone areas po natin, ang una pong tinatamaan dito is yung Sichuno po. Kasi yung Sichuno po, dito po yung likod po ng Sichuno, dito po yung Lamesa Dam natin. Kaya pagka nag-overflow po yung tubig na umabot po sa 80.50, pag nag-spilling level na po siya, nagkakaroon po ng malakas na pagbaha kasi yung Sichuno po, napakababa po ng ilog nila. Para kay Aling Grethel Basalo, residente sa Sitio 1 ng nasabing barangay, dahil sa takot na umapaw ang tubig sa kanilang lugar, kaya nila naisipan na lumikas sa kanilang bahay. Kaya lang kami naman dito dahil delikado po kasi sa amin. Yung Lamesa Dam po kasi wala pong gate yan. Apaw lang po ng apaw yan. Takot din ang nagtulak para sa 57 anyos na si Aling Erlinda Arambulo na lumikas sa kanilang bahay. Pag wala na pong likas na po kami kasi delikado po. Kasi yung doon sa tiraan namin, Tolyan River. Kaya maligtas na lang po kami. Para kay Aling Erlinda at Aling Grethel, nagsilbing aral para sa kanila ang nangyaring sakuna sa probinsya ng Cebu na kumitil ng maraming buhay. Kaya nang nagpatupad ng paglikas ang kanilang barangay, ay agad silang sumunod. Kaya po ang lesson lang po namin na kung halimbawa mag-backwit po, kailangan backwit po lahat. Huwag nang matigas ang ulo. Kasi delikado mas lalo na po yung sa likod namin. Lamesa Dam po yan, wala pong gate yan. Pero maapaw-apaw lang po yung tubig. Yung nakakaawa po sila. Kasi parang kami rin tulad nila. Pag may trahedya, lumilikas. Para hindi ang buhay. Sa kabila nito, hindi na iwasan ng mga evacuees na ipahayag ang pagkadismaya sa gobyerno dahil sa umano'y paulit-ulit na korupsyon na nagiging ugat ng patuloy na kahirapan at kakulangan ng proteksyon sa mga mamamayan. Kaya nga po yung mga korupsyon dapat po ilagay nila sa tamang lugar. Hindi po yung ilalagay lang sa bulsa. Ayun na nga po yung nakikita namin sa balita, yung corruption, na kami ang kawawang mahihirap, na sila ay nagpapayaman sa gobyerno. Imbis na ayusin nila, kinukuha nila yung pera. Yun na durusa yung kaming mahihirap. Sila nagpapayaman. Hanggang ngayon, wala pang napapanagot sa umano'y maanomaliang flood control projects na isinisisi sa malawakang pagbaha sa bansa dahilan ng patuloy na galit at pagkadismaya ng mga mamamayan. Allah! Patay na! Lahon kayo dito! Lahon kayo! Is dito na tanggap nila sakaling inanunsyo ng mga otoridad na wag muna silang babalik sa kanilang mga lugar para na rin sa kanilang sariling kapakanan. Mula dito sa North Fairview sa Quezon City para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, balik sa inyo mga kapartner.
Maraming salamat, Almar Forzuelo.